Araw ng birthday ko. Nagkataon namang may physical check-up ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Kaya naman sa utak ng bawat isa sa kanila, ay nilagyan ko ng bomb chip. Nang malaman ng mga federal agent ang nangyari, agad nilang pinalibutan ang building. Nakatutok sa akin ang lahat ng baril nila. Pero hindi man lang ako kinabahan. Dahan-dahan akong nagsalita. Kapag tinupad nyo ang birthday wish ko, tatanggalin ko ang mga chip. Kung hindi, may isang chip na random na sisubog kada 15 minuto. Nagpanik ang mga kapamilya nila. Lahat sila, tinatanong kung ano raw ang wish ko. Nagtiimbagang ako habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko pwedeng sabihin. Pag sinabi mo ang wish, hindi na magkakatotoo. Biglang nagwala ang lahat. Baliw ka ba? Kung hindi mo sasabihin, paano namin tutuparin yung wish mo? Alas 5 na. Kailangan ko pang ihatid ang girlfriend ko sa night shift niya. Dahil lang sa kabaliwan mo, nasasayang ang oras naming lahat. Sigurado akong panakot mo lang yung bomb chip na yan. Pakawalan mo na ang mga tao. Kung magbe-birthday ka, sa bahay mo gawin, huwag kang mandamay. Habang sinasabi yun, lalo pang lumapit ang mga ahente. May ilan pang ang atet ng sumugod. Gusto na nilang pasukin ang building. Napangisi ako, at walang pag-aalinlangang pinindot ang button. Matapos ang isang malakas na pagsabog, agad na nawasak ang guardhouse. Tumahimik ang lahat, kung ang isang building na gawa sa bakal at semento ay kayang pasabugin sa isang iglap lang. Paano pa kaya ang ulo ng isang tao? Mula sa mga tao sa labas ng building, may isang lumapit habang nakataas ang 2 kamay. Dr. Jiang, kalma lang po kayo. Nandito po ako para tulungan kayo. Sabihin niyo lang po kung ano ang gusto ninyo. Gagawin namin ang lahat para maibigay yan. Kilala ko ang taong yan. Ang pinakasikat na negotiator sa buong syudad. Nanginginig din ang boses ng maraming kamag-anak. At nakisang ayon, Dr. Jiang, mahigit 20 taon na po kayong doktor. Tapat kayo sa tungkulin ninyo. Nakikita po naming lahat yon. Kayo na itinuturing na parang tunay na anak ang mga bata. Siguradong napilitan lang kayo kaya kayo umabot sa ganito. Kung ano man po ang pinagdadaanan ninyo, sabihin nyo lang. Susuportahan po namin kayo. Namumula at namamaga ang mga mata nila. Puno ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Habang ako naman, hinawakan ko lang ang button sa kamay ko. Malamig ang boses ko. Hindi ba't nasabi ko na? Kapag nahulaan nyo at natupad ang hiling ko sa buhay, pakakawalan ko na sila. May ilang pamilya na mainitan ng ulo na hindi na nakapagpigil. At nagsimula ng magmura, mga salitang hindi mo kayang pakinggan. Sinaman sila ng tingin ni Officer Bai. Dahil natatakot siyang baka lalo pa akong magalit. Nagkibit balikat lang ako, napakalakas ng chip. Kapag sumabog to, magiging giniling ang buong katawan niya. Nanlilisik ang mga mata ng mga pamilya. Gusto na kong sugurin at pagpira-pirasuhin. Sa screen sa labas ng kumpanya na dating ginagamit para mag-play ng mga motivational message. Ang nakikita ngayon ay isang pulang-pulang countdown. Paubos na ang oras. Huwag ninyong sayangin ang oras sa pagmumura sa akin. Mayroon na lang kayong 10 minuto. Wala nang nagawa ang lahat kundi pumayag. Nagkumpol-kumpol sila para sa isang matinding diskusyon. Makalipas ang ilang minuto, sa kanto, 12 ng armored car ang umarurot papalapit. Dr. Jiang, habang buhay kang naging mahirap, at ang mga magulang mo sa bahay ay paralisado't nakahiga na lang sa kama. Libo-libo ang ginagastos sa gamutan kada buwan. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo. Heto ang 50 milyon. Sapat na ba? Nagningning na parang mga bituin ang mga mata ng lahat. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Dahan-dahan akong nagsalita, hindi pera ang gusto ko. Ang asawa ko, na kanina patahimik sa gitna ng mga tao, ay lumuluha. Pero 50 milyon to. Basta kunin mo lang ang pera. Ang sakit ni na mama at papa, pati na ang daan-daang libong utang natin, lahat yun mababayaran na. Huwag kang mag-alala. Siniguro sa akin ni Officer J. Hinding-hindi na nila babawiin ang perang to. Malumanay ding nang hikayat si Officer Bai. Dr. Jiang, huwag kang matakot, basta pakawalan mo na siya ngayon. Hindi ka na namin kakasuhan. Walang emosyon ang tono ko. Nakakatukso pakinggan, pero hindi yan ang birthday wish ko. Mayroon na lang kayong 5 minuto. Nagtiimbagang si Officer Bai. 100 milyon. Sapat na ba ang 100 milyon? Pananahimik ang isinagot ko. Patuloy na umuurong ang oras. Lalong nagkagulo ang mga tao. Barilin na lang kaya yan para matapos na. Sa isang putok lang, malulutas na ang lahat ng gulong to. Oo nga. Isa lang din siyang kidnapper na pinaglalaroan ng buhay ng tao. Hindi dapat kawan. Nakapwesto na ang sniper. Nakatayo ako sa mismong gitna ng plaza. Walang mapagtataguan sa paligid ko. Seryoso ang mukha ni Officer Bai. Dr. Jiang, ito na ang huli mong pagkakataon.
Muli kong itinaas ang button. Sa oras na barilin ninyo ako, pipindutin ko ang main switch. At idadamay ko ang libu-libong tao sa gusaling ito. Dahan-daang itinutok ng sniper ang laser sa kanang kamay ko. Ngumisi ako na parang nang-iinsulto. Kahit pilayin niyo ako, wala ring silbi. Nagtanim ako ng daan-daang detection chip sa buong katawan ko. Sa oras na masugatan ng anumang parte ng katawan ko, magti-trigger ang mga chip. Kung ayaw niyong maniwala, sige, subukan nyo. Walang sino man ang nangahas na huminga. Libu-libong buhay ang nakataya rito. 12 hanggang 56 hindi sila nangahas na sumugal. 42 hanggang 56 3 minuto na lang ang natitira sa countdown 107 hanggang 59. Malakas na sumigaw ang mayor. Dr. Jiang, ibibigay ko sa iyo ang Physician's Award. Kapag nakuha mo ang award na to, pwede kang mamili ng kahit anong ospital. Ito ang karangalan na pinapangarap ng lahat ng doktor. Mula nang itatag ang parangal na ito, 2 tao pa lang ang nakatanggap ng ganitong karangalan. Pero umiling lang ako, hindi na mapakali sa pag-aalala ang mga pamilya. Ayaw ng katanyagan, ayaw ng yaman. Ano ba talaga ang gusto mo? Pinilit nila ang asawa ko na alalahanin kung ano ang mga gusto ko. Pinadalhan pa nila ako ng birthday cake, isang high-end na console, at ang pinakabagong PX6 at activated crisis sham. Pero tinanggihan ko ang lahat ng yun. 2 minuto na lang. Ang asawa ko na kanina pa malalim ang iniisip ay biglang sumigaw. Alam ko na kung anong gusto mo. Hinalugog niya ang backseat ng kotse ko. At mula sa isang siwang, may dinukot siyang isang pirasong papel. Biglang nagliwanag sa lahat ang sitwasyon. Diagnosis para sa hepatitis late stage. Para mabuhay, kailangan niyang matransplantan ng atay. Jiang Chen. Ang gusto mo ay isang compatible na atay, di ba? Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit magkanong pera. Agad nilang binuksan ang kanilang internal at confidential na resource database para tulungan akong makahanap ng atay na compatible sa akin. Sa loob lang ng 1 minuto, may nahanap ng katugma. Dati, takot akong maging pabigat sa pamilya ko, kaya itinago ko ang tungkol sa cancer ko. Umaasa na lang ako sa painkiller para mabuhay. Pero ngayon, kailangan ko lang pumayag, at agad akong makakatanggap ng libreng operasyon. Madudugtungan ang buhay ko nang hindi bababa sa 30 taon. Akala ng lahat, papayag ako. Pero umiling lang ako. Hindi ito ang birthday wish ko. May 1 minuto pa kayo. Nagkagulo na ang lahat ng tao. Hinalughog na nila ang lahat ng browsing history. Pero wala pa rin silang makitang lead. Walang tigil sa paghahalongkat ang detective sa napakakapal na folder na hawak niya. Nagbabaka sakaling may makitang kahit anong clue. 30 segundo na lang. Biglang may tumawag sa detective. Tuwang-tuwa siya. Alam ko na. Gusto mong ipaghiganti ang anak mo. 3 taon na ang nakalipas. Nakapasok sa isang malaking kumpanya ang anak mong bagong graduate. Hindi niya kinuha ang sahod niya. Ang sabi, voluntaryo siyang umalis. Pero ang totoo, hinaras siya ng boss niya. Gusto mong bigyan ng hustisya ang anak mo. Ilang beses kang dumulog sa kinauukulan. Pero laging tinatabunan ng kaso. Hindi lang sa hindi umamin ang salarin. Pinagbantaan pa ang buhay ninyo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Kaya pala, kawawa naman, gagawin talaga ng magulang ang lahat para sa anak. Sabi ko na nga ba? Kung hindi lang talaga nasupol, hinding-hindi mang bi-hostage si Dr. Jiang. Taimtim na nagsalita ang detective. Nahuli na namin ang taong iyon. Tiyak na mapaparusahan siya ng nararapat. Napangisi ako, mataas ang posisyon at makapangyarihan ng taong yun. Talaga bang mahuhuli niyo siya sa ganito kaikling panahon? Ang galing niyo talaga, medyo napaisip lang ako. Yung bangungot na nagpahirap sa akin sa loob ng 3 taon. Nalutas nyo lang sa loob ng ilang minuto. Kaya sa nakalipas na 3 taon, bakit parang walang nakikinig sa mga dasal ko? Bakit walang sumasagot sa mga hinaing ko? Namutla si Officer Bai. Pero marahan kong itinaas ang kamay ko para pigilan siya. Hayaan mo na. Wala na yang halaga. Nakakapanghinayang. Hindi rin naman ito ang gusto ko. 10 segundo pa sa countdown sa malaking screen. Lahat ng empleyado ay masayang nagpa-party sa loob ng gusali. Paminsan-minsan ay sabay-sabay pa silang humahalaklak. Hindi nila alam na parating na ang paghuhugas. Kinuha ko ang mikropono na konektado sa buong kumpanya. Malambing ang boses ko. Mga ginang at ginoo, may sorpresa ako para sa inyo. Ipikit nyo ang inyong mga mata. At huwag na huwag niyong ididilat, ha? Sa sandaling iyon, biglang dumating ang anak kong babae, pagod sa biyahe. Papa, huwag. Bigla akong natigilan. 3 taon na ang nakalipas. Pinainom ng gamot ng boss niya ang anak ko.
Mula noon, malubha nang nasira ang kanyang nervous system. Sinabi ng doktor na habang buhay nang hindi makakapagsalita ang anak ko. Tulala akong napatingin sa anak ko. Paos ang boses niya. Dahil sa matagal na hindi pagsasalita, medyo garalgal ang pagbigkas niya. Papa, alam kong mayroon kang napakabigat na dahilan. Pero kahit ano pa man ang mangyari, basta't magkakasama tayong pamilya, malalagpasan natin ang lahat. Papa, nakikiusap ako sa'yo, huwag kang gagawa ng masama. Pwede ba? Hindi ko kayang mawala ka. Ibinuka ng anak ko ang kanyang mga braso. Nagmamakaawa sila sa akin na bitawan ko ang buton. Isang mainit na yakap ang naghihintay sa akin. Maraming tao sa paligid ang tahimik na umiiyak. Nagtiim ang aking bagang. Nanginginig ang buo kong katawan. Isang, beep, nag-zero ang countdown. Bigla akong napakislot. Wala nang atrasan. Click, lumubog ang buton. Halos sa isang iglap lang. Biglang naging kulay dugo ang bintana sa ikatlong palapag. Isang malagkit na likido ang dahan-daang damaloy pababa sa salamin. Parang isang makamandag na ahas. Natalsikan ang mga empleyado. Nanatili silang tulala sa kanilang kinatatayuan ng ilang minuto bago may nakakilos. Umiiyak at sumisigaw habang desperadong kinakalampag ang pinto. Pero matagal ko nang isinara at winelding ang mga pinto at bintana. At napakaganda rin ng soundproofing ng gusali. Ang kanilang mga sigaw at iyak ay parang huni lang ng lamok sa pandinig ng iba. Tuloy pa rin ang party sa ibang mga palapag. Tanging ang ikatlong palapag lang ang parang impyerno. Bumalik sa 15 minuto ang countdown. Diretsyong hinimetay ang anak kong babae. Walang malay. Humagulgol ng buong pait ang mga kaanak ng mga nasa ikatlong palapag. Masyadong malayo. Hindi nila matiyak kung sarili ba nilang kaanak iyon. Nakahinga naman ng maluwag ang mga kaanak sa ibang palapag. Masaya dahil matagumpay na nakaligtas ang kanilang mga kapamilya. Pero ako, palihim na tumatawa. Malamang hindi ninyo alam. Matagal ko nang pinaghalo-halo ang mga tao sa bawat palapag. Hulaan ninyo. Sino kaya yung soang palad kanina? Biglang nagwala ang lahat, mga hagulgol, dasal, at sigawan. Nagkahalo-halo sa isang malaking gulo. Unti-unting nanlamig ang tingin sa akin ni Officer Bai. Jiang Chen, paparating na ang nerve toxin na nagdudulot ng paralisis. Kaya payo ko sa'yo, sumuko ka na lang. Mapait akong tumawa. Ano pa ang silbi ng pagsuko? Palalayain niyo ba ako? Pinilit ni Bai Guan ang sarili niya na huwag tingnan ng matingkad na pulang bintana. Pwede tayong humingi ng mas magaan na parusa. Zero agad ko siyang pinutol. Tutal, nasa huling yugto na ng hepatitis ako. Parusa man o habang buhay na pagkabilanggo, wala nang pinagkaiba para sa akin. 10 minuto na lang, ituloy natin ang laro. Nagwala na ang lahat ng tao. Diretsyong pinuntirya ng mga galit na kaanak ang pamilya ko. Hindi mapigilan ng mga pulis ang nagwawalang mga tao. Pinagbabato ng putik ang asawa at anak ko. Pinigilan kong tumulo ang luha ko. Nanginginig ang boses. 5 minuto na lang. Pilit na bumangon ng anak ko, nakagigising lang mula sa pagkawala ng malay. Bumuhos ang mga luha niya. Papa, sabi mo, paborito mo ang mga kasamahan mo sa kumpanya. Nang nilanat si Tita Leo sa kumpanya. Hindi ito pinansin ng pamilya niya. Ikaw pa ang gumastos para dalhin siya sa malaking ospital para magpatingin. Hindi ka mapakali hanggat hindi mo na lamang normal ang resulta. Nang may kasamahan kang nakikipagdiborsyo. Natakot kang baka matroma ang anak nila. Kaya kinupkup mo muna ang bata sa bahay nyo. Sa libu-libong tao sa buong gusali. Sino ba ang hindi mo natulungan? Papa, parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung bakit mo to ginagawa, please. Ano ba talaga ang gusto mo? Humagulgol na ang anak ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Halos makagat ko ng magdugo ang laman sa loob ng pisngi ko. Pero malamig pa rin ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ko pwedeng sabihin. Kapag sinabi mo ang isang hiling, hindi na ito magkakatotoo. 4 na minuto na lang. Napasigaw na lang sa sama ng loob ang anak ko. Hinablat niya ang fruit knife sa isang pwesto sa tabi. At mariing idiniin sa sarili niyang leeg. Kapag hindi mo sinabi, magpapakamatay ako. 3 taon nang may depresyon ang anak kong babae. Dahil sa matinding psychological disorder at nerve damage. 12 beses siyang nagigising sa pagkagulat tuwing gabi. Sa kabuuan, 2 o 3 oras lang ang tulog niya. Pero gaano man kahirap, laging puno ng pag-asa ang mga mata ng anak ko. Kahit kailan ay hindi siya nagsabi ng kahit anong salitang nakakapanghina ng loob. Nagplano pa nga siyang mag-aral para sa grad school. Para magsimulang muli, pero ngayon, hiniwan ng talam ang balat. At namuo ang mga patak ng dugo. Tama na. Halika rito. Sa'yo ko lang to sasabihin. Hinigpitan ng pulis ang pagkakahawak sa kamay ng anak ko. Isang senyales na huwag siyang matakot.
Dahan-daang lumapit ang anak ko. Para siyang tuyong dahon sa sobrang kapayatan. Idinikit ko ang bibig ko sa tainga niya. At dahan-daang sinabi ang aking hiling. Natigilan ng anak ko. Biglang namutla ang mukha niya. Hanggang sa halos mapaus na ang opisyal sa kasisigaw. Saka lang siya tumangon na parang wala sa sarili. Tuliro siyang naglakad pabalik. Pagbalik niya sa gitna ng mga tao. Nagunahan ng lahat na tanungin siya kung ano ba talaga ang sinabi ko. Dahan-daang lumingon ang anak ko. At tinapunan lang ako ng isang makahulugang tingin. Bigla siyang sumugod sa mga rehas sa bilis na hindi kapanipaniwala. Dumamba siya roon. Walang anumang pag-aalinlangan. Buong-buo ang pasya niya. Tumagos ang matulis na rehas diretso sa kanyang leeg. Bumulwak ang sariwang dugo, pero may sumilay na isang nakakakilabot ng ngiti sa mukha ng anak ko. Agad na gumuho ang asawa ko. Ano ba talaga ang sinabi mo sa anak natin? Puno ng luha ang mukha ko. Habang tulalang nakatingin sa countdown. 3 minuto na lang. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa sa akin ang asawa ko. Matapos niyang sabihing, maghiwalay na tayo. Dali-dali niyang isinugod ang anak namin sa ambulansya. Napanood ng mga magulang kong paralisado at nakaretay sa kama ang live stream. Agad silang tumawag sa akin. Para itakwil ako. Tinalikuran ng lahat. Matagal ko nang inaasahan ito. 2 minuto na lang ang natitira sa countdown. Pulis bigla kong pinindot ang pause button. Pinahaba ng lahat ang kanilang mga leeg. Nag-iisip kong sa wakas ay natauhan na ako. Mariin kong tinitigan ang latak ng sariwang dugo sa sahig na iniwan ng anak ko. Hindi naman matalim ang mga rehas na bakal. Pero diretsyong tumagos sa lalamunan niya. Noong oras na gusto nang mamatay ng anak ko. Gaano kaya siya kadeterminado noon? Maglaan tayo ng 3 minutong pananahimik para sa anak ko. Humagulgol ako. Sa sandaling ito, hindi ako isang kidnapper. Isa lang akong kaawa-awang ama na nasaksihan ng kalunos-lunos na pagkamatay ng sarili kong anak. Malamig lang akong tinitingnan ng lahat. Para silang nakatingin sa isang baliw. Pagkalipas ng 3 minuto, agad kong pinigil ang aking pag-iyak. At bumalik sa pagiging malamig at walang emosyon. Matagal ko nang alam, na sa pagpili ko sa landas na ito, lahat ng ito ay kailangan kong pagdusahan. Muling nagpatuloy ang countdown. Isang kalabog. Isang batang babae mula sa karamihan ang biglang napaluhod. Dr. Jiang, may malubhang epilepsy po ang nanay ko. Kailangan po niyang pumunta sa ospital bago mag-alas 6 ng hapon araw-araw para sa espesyal niyang injection. Kahit 1 minutong pagkahuli ay ikapapahamak na po ng buhay niya. Pakiusap po, maawa na kayo. Payagan niyo na po akong dalhin ang nanay ko sa ospital. Naaalala ko ang Allen na yun. Siya ang tagalinis sa aming kumpanya. Tuwing nakikita niya ako, palagi niya akong binibigyan ng isang piraso ng pastry na matagal na niyang itinatago. Tapos, buong pagmamalaki niyang sasabihin. Gawa to ng anak ko. Ang galing, di ba? Sabi niya, magtatayo raw ng cake shop ang anak niya balang araw. Para may mag-alaga sa kanyang pagtanda. Dr. Jiang, alam kong pagod na kayo sa trabaho. Kumain muna kayo para mabawasan ang pagod ninyo. Nang maisip ko yun, napangiti ako. Pero saglit lang, agad ding sumeryoso ang ekspresyon ko. Ipadala mo sa doktor ang espesyal na injection. Dito mismo ituturok, sabi ko, habang pinahihinto kong muli ang countdown. Gamit ang loudspeaker, pinapanta ko ang Ale sa may gate. Gulat na gulat ang itsura ng Ale. Dr. Jiang,